Sweetly I'm trusting my Redeemer as I go singing on my way. So happy am Yes, I. so happy now. Yes, happy am Very I. happy now. Ever I know that He is with me, keeping my soul from day to day. So happy am I. Happy now am I. Yes, happy am I. Yes, happy am I. Happy am I with my Redeemer, Singing along the homeward way, and telling the lost of telling His all great the lost of His great love. mercy. Happy am I to I'm know always He's with happy. me, keeping me spotless. Yes, day by day. I'm happy along Yes, the I'm way happy to along the heaven. way, along the journey. Sweetly I sing along the journey, helping the lost to know His love. So happy am I. Yes, so happy now. Yes, happy am I. Very happy now. Hoping to meet Him in the morning, in that sweet happy home above. So happy am I. Happy now am I. Yes, happy am I. Yes, happy am I. Happy am I With my Redeemer, singing along the homeward way, and telling the lost of telling His all great the lost of His great love. mercy. Happy am I to I'm know always He's with happy. me, keeping me spotless. Yes, day by day. I'm happy along Yes, the I'm way happy to along heaven. the way, along the journey. Looking for Him most any moment, ready when Jesus shall appear. So happy am Yes, I. so happy now. Yes, happy am I. Very happy now. Keeping my lamp all trimmed and burning, Feeling is coming now is near. So happy am I. Happy now am I. Yes, happy am I. Yes, happy am I. Happy am I with my Redeemer, Singing along the homeward way, and telling the lost of telling His all great the lost of His great love. mercy. Happy am I to I'm know always He's with happy. me, keeping me spotless. Yes, day by day. I'm happy along Yes, the I'm way happy to along the heaven. way, along the journey. In the land of faithless day lies the city foursquare. It shall never pass away, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no There's no death, no no pain, nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. All the gates of pearl are made in the city foursquare. All the streets with gold are laid, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. And the gates shall never close to the city foursquare. Their life's crystal river flows, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, nor fears, and they count not time by years, for there is no night there. There they need no sunshine bright in the city foursquare, for the Lamb is all the light, and there is no night there. God shall wipe away all tears. There's no death, no pain, nor fears, and they count not time by years, for there is no night there.
Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At ako po ay nagagalak at tayo ay magkakasamang muli sa hapong ito upang tayo ay patuloy na mag-aral sa libro ng Job, sa panibagong aklat na ating mapag-aaralan. At kasama natin ngayon ang ating mga kapatiran sa iba't ibang dako, at ako'y nagpapasalamat kasama natin sa live ngayon ay si kapatid na Michelle, si Pastor Junior, kasama niya si Sister Rose, si kapatid na Narvin, yan, si Pastor Eugene, si Sister Kathleen, nakasama niya si Sister Rosil, si kapatid na Arlene, at si Pastor Paul. Nakasama naman ni kapatid na Arlene, na madami to, no? Si kapatid na Tintin, si kapatid na Genesis, si Sister Erica, si Brother Edwin, si Brother Anthony, at si Brother Rustum. Mapagpalang hapon din kay Lolo Arthur, yan, at kay kapatid na Larry. Good afternoon kay Pastor Chito, kay Brother Jericho Cascante, kay Sister Joanna, at kay Sister Mary Rose sa Muntinlupa. Yan, at gayon din kay kapatid na Kleng, nakasama natin ngayong hapong ito. Yan, so isang mapagpalang afternoon po sa ating lahat. At bago tayo magsimula, hinihiling ko na ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pambungad na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, Amang banal na mapagpala, Diyos namin, sa kaitastaasan na may hawak ng aming mga hiram na buhay. Salamat Panginoon sa isang napakagandang hapon na ito na iyong pinagkaloob sa amin ngayong araw ng linggong ito, na kami ay mag-aaral muli ng iyong mga dakilang salita sa panibagong aklat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na patnubay, paggabay sa mga kapatiran na kasama namin at sa mga makakapanood ng replay na ito. Iyo silang patnubayan, gabayan. Kami ay iyong bigyan ng karunungan at kaalaman na matalos namin ang iyong mga salita. Maintindihan namin, Panginoon, ang mga ito. At ang mga ito ay siyang manatili, pumasok sa aming kaisipan, sa aming puso, na higit sa lahat, maisagawa namin ang iyong mga dakilang salita. Maisabuhay namin ang mga ito, Panginoon. Dumako ka sa mga kapatiran namin, hindi namin kapiling sa mga sandaling ito. Sila iyong gabayan, basbasan, katulad ng paggabay mo sa amin kung sila ay nasa ilalim ng mga sitwasyon na hindi maganda, kung sila man ay may mga nararamdamang hindi maayos sa kanilang pangangatawan, pagkakasakit. Dinadalangin namin, Panginoon, na iyo silang haplusin nang sa gayoy maramdaman nila na ikaw ang dakilang Diyos na siyang gumagamot, nagpapagaling pansamantala ng aming mga lupang katawan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang siyang papagitna sa amin. Ikaw ang siyang mangunguna na siyang maglilinis ng aming kaisipan at ng aming puso, na maintindihan pa namin ng lubos ang iyong mga nais ngayong hapon at sa mga darating. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang lahat ng mga salita mo na aming mababasa, at patuloy kang maghari sa aming buhay. Kami rin ay humihingi ng tawad sa mga pagkakasalang aming nagagawa, maging ito man o lihim o hiyag, sinasadya o di sinasadya, Panginoon. Kami nagkukulang, kami, Panginoon, ay kakasakit ng kapwa. Kami, Panginoon, minsan hindi pagbigay ng respeto sa ibang tao, sa kapatiran. Patawarin mo kami, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magtuwid ng aming nilalakaran. At ikaw ang sumama, hindi lamang sa hapon na ito, kundi sa buong oras ng aming pansamantalang pamumuhay sa sanglibutang ito. Basbasan mo ang mga kapatiran mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Muli, Panginoon, salamat sa iyo ang kapurihan. Lahat ng ito
ay pinapaabot namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga talento, ang mga karunungan at kaalaman na ipinagkakaloob mo ay hindi yan galing sa amin, na nalalaman namin na yan ay nagmumula sa iyo. Salamat sa lahat ng pagpapala, mga aming nakakain, na isusot na damit, at sa aming mga natitirahan. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na Hesus Kristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, mga minamahal na kapatid, batiin natin ang ating iba pang mga kapatiran na kasama natin ngayon, si Sister Hilary, si Sister Abby, si Sister Abby sa Muntinlupa, at si kapatid na Bricks. Magandang hapon kay Sister Beth, Sister Emily Manlangit, na kasama niya si Brother Edgar, at sa mga susunod pang mga kapatiran natin na dadalo ngayong live at makakapanood ng replay nito. At again, ito ay available sa YouTube maya-maya lamang. At binabati natin lahat ng mga kapatiran nating nasa iba yung lugar, nasa ibang bansa, at mga kapatiran natin na nasa iba-ibang kongregasyon ngayon. So isang mainit na hapon po sa ating lahat. At ngayong araw na linggo, diretso tayo sa libro ng Job. Yan, isang napakagandang aklat, no? Lahat tayo pamilyar dito at wala na yatang ni isang mga kapatid na hindi nakakaalam, no? Maliban sa bagong-bagong Kristiyano, talagang bagong nagsasiliksik sa salita ng Panginoon. Pag sinabi mong Job, tanungin mo kahit sinong Kristiyano, alam ang istorya. Alam yung pinaka-general na story ng kay Job, no? Na to the point ng kanyang mga paghihirap ay niligtas siya ng Panginoon. So, lahat ng tanungin nating mga kapatiran, yan yung basic knowledge, no? Yung pagkakaalam sa buhay ni Job. At sa pag-aaralan natin ngayong hapong ito at sa mga darating pa, because these are 42 chapters, no? Sa mga hindi pa nakakabasa, dahil may mga kapatiran tayo na nakakabasa nito, no? Ito ay isang nahirap intindihing aklat. Hindi siya ganun kadali kung paano na buo yung mga salita rito, kung paano yung kinukwento, inilalahad yung mga istorya. Hindi siya ganun kababaw katulad ng libro ng Esther. I mean, yung mas madali nating maintindihan kasi ito ay isang wisdom literature, no? Isang aklat ng karunungan at kaalaman na may malalim ang pagkakasulat. Again, hindi nabanggit kung sino ang original writer ng Job, pero napakadaming speculation, napakadami. Yan daw ay sinulat ni Moses, ni Elihu, ni Solomon, dahil about wisdom siya, no? But yan ay mga haka-haka lamang at speculation based din doon sa loob noong aklat na yon. Sa mga nakapagbasa, maaari makarelate kayo sa sinasabi ko, no? Dahil galing tayo sa Esther, kung saan wala na halos masyadong explanation Dahil alam niyo yung istorya, parang talagang nagbabasa ka lang ng mga pocket books, no, ng comics, no, yan. Medyo mabababaw talaga siya na madaling intindihan. But this time, samahan niyo ko. This one is very exciting, mga minamahal na kapatid. At sa tulong ng Panginoon, ipapaunawa niya sa atin ng mas broad, mas malalim, mas maiintindihan natin. May mga bagay pa pala na hindi ko naiintindihan sa libro ng Job. Ang alam ko lang ay general, no? Mga ganun yung mga thinking. But ngayon, sisimulan natin na pag-aralan ito at buksan natin ang ating kaisipan at ang ating puso na unawain. Samahan niyo ako, mga minamahal na kapatid. Huwag niyo akong tutulugan, no? Ito ay 3 chapters, no? Hopefully matapos natin within today sa awa ng ating Panginoon. Yan. So mapagpalang hapon din kay kapatid na Arnel na kasama natin ngayon. Okay, Book of Job. Sabi ko nga sa inyo, ayan ay hindi kilalang author. At marami rin niyang controversial, no? Maraming
hindi naniniwala na this is an existing or yung talagang tunay na buhay is a true story, no? Maraming nagsasabi. Later on, titignan natin kung ano yan, no? This is a book of wisdom literature and also yung philosophy of life, no? Dahil nandiyan nakapaloob yung mga katanungan ng ano ba ang purpose ko sa mundo? Bakit ba ako nandito? Ano ang meron sa Diyos? May Diyos ba talaga? Yan diyan nakapaloob. Kaya exciting akong pag-aralan natin ito kasi mas lalo nating mauunawaan yung mga simpleng tanong sa buhay kung bakit nangyayari ang masasamang mga bagay sa mabubuting tao. Yan yung never ending na mga question na minsan babalik at babalik sa inyong kaisipan. Pero I hope, no, nung nabasa ko tong Job twice, I mean, yung sagot nandoon na, no? But may mga bagay pa rin na later on, no, ang Panginoon ni-reserve niya yung mga kasagutan na yan. But yung pinaka-basic, why we are living, bakit tayo sumasamba sa Panginoon, nandyan na yan. Nasa aklat ng Job. Because sabi ko nga, that's a wisdom literature. Ano ba mga wisdom literature na mga nasa Bible? Ecclesiastes, Proverbs, Songs of Solomon, at itong Job. Yan. So ito yung mga kinukonsider nating punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? At sabi ko nga, marami ang hindi naniniwala dahil siguro yung mga nangyari kay Job na mga pagdurusa, kapighatian niya ay hindi siya basta-basta mararamdaman ng existing na tao. Kaya maraming naniniwala, this is fiction. Pag sabing fiction, hindi yan totoo. May mga movie na katang-isip na kung tawagin, no? But ako, personally, hindi ako naniniwala na ito ay fiction. Ito ay totoo, no? Sa buhay natin, may i-compare natin ang buhay natin ng parang kay Job, di ba? Tayo, basically, sa buhay natin bilang Kristiyano, tayo ay nagnanais na maging komportable sa buhay. Sino ba namang hindi? Kaya nga tayo naghahanap buhay, ang karamihan. Iba nagsisikap mag-aral para makahanap ng magandang trabaho, magkaroon ng maayos na sahod, magbigay ng mga pangangailangan sa pamilya, sa kamag-anak o saan pa man na makakapagbigay ng komportableng pamumuhay, di ba? Masakit nga lang ang ngipin, iinom ng gamot, masakit ang katawan, iinom ng gamot para sa sakit ng katawan. So may pighati na nararamdaman sa mahal sa buhay, gusto ibsan lahat 'yon, no? So makikita natin we are comparing na yung life natin sa buhay ni Job. Pero ang alam ko naman, no, at kayo naman ay aware na tayo ay hindi aabot doon sa sukdulan na naranasan ni Job. Kaya naisama yan sa Bible because that's the standard na gusto nang ipakita ng Panginoon na maunawaan natin why we have some questions sa buhay natin and why we have some questions sa Panginoon na dapat hindi natin tinatanong. Once na mapag-aralan natin tong Job, mag-iiba yung mga pananaw natin sa ating Panginoon at mga pananaw natin sa buhay at tanong natin sa ating buhay. Okay, so we're going to dive in na po at I hope kayo ay merong mga panulat or Bible, pinaka-importante na nasa tabi nyo. Bagamat tayo ay nagpa-flash ng mga verses na babasahin natin isa-isa, mas ninanais ko rin na tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. You tend to write, sulat natin yung mga yan nang sa ganun ay namumutawi yan sa kaisipan natin. Madalas napapractice natin yung writing, yan. Katulad ng mga ilang ulit ko nang sinasabi sa inyo, nakakatulong siya sa memory, no? Ay, okay? So, kung kayo ay may katanungan sa nagdaang pinag-aralan natin kay Esther, so pwede nyo pa isingit kung kayo ay may naisipan. Pero kung wala na po, tayo ay tutungo na sa Job chapter 1, verse 1. Okay, ating basahin. At ito ang nakasulat. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job, at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid, at natatakot sa Diyos, at humihiwalay sa kasamaan. Okay, what an intro, mga minamahal na kapatid. Again, sabi ko sa inyo, totoong nangyari to. Because there's a land of Uz, no? At kung titignan natin yung date ng writings nito, mga minamahal na kapatid,
it's around sa panahon ng mga patriarka. Pag sabing patriarka is around dun sa panahon ng mga pamilya. Simula yan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yun yung patriarchal na family. So makikita natin dito na mayroong land ng Uz, no? At yung land ng Uz, I have map dito na papakita sa inyo. So not really exact location, pero marami ang mga scholar na nagsasabi na yan ay around sa eastern or lower part ng Israel. At I have another map dito, yan, na magpapakita rin. So may konting idea na tayo kung saan located ang Uz. Kaya ako nabanggit na mga panahon ni Abraham siya nasusulat kasi wala tayong makikita sa mga nakapagbasa na nito, wala tayong makikita na traces ng mga kautusan sa Leviticus, kay Moses, no? At makikita lang natin dito yung parang culture life nung panahon ng kay Abraham. Okay, so makikita pa natin dito sa verse 1, no? Siya ay matuwid, siya ay sakdal, no? At sa New King James Version, ang tawag doon blameless, no? At ang formula nandun na rin, mga minamahal na kapatid, yung takot sa Panginoon. Kasi kung hindi siya natatakot sa Panginoon, hindi siya magiging matuwid. Kaya napakamainam na maintindihan natin, ang tunay na takot sa Panginoon, nagpo-produce siya ng paglakad ng matuwid dahil ang may takot sa Panginoon, yan ay humihiwalay sa kasamaan. Paano ko nasabi? Ibig sabihin, may naisip mo pa lang, nakasakay ka ng jeep, magbabayad ba ako ng pamasahe? Or iaabot ko na lang yung pamasahe ng iba para mukha na lang nagbayad ako. Pero maya maisipin mo, hindi, mali yun eh. May takot ako sa Panginoon eh. Hindi ko gagawin yung mga ganun. So, yun yung ating sinasabi na may takot sa Panginoon. Pumapasok agad sa kaisipan natin ng hindi paggawa ng maganda dahil alam natin na ayaw yan ng ating Panginoon. Okay? So, existing yung land ng Uz. At sa Genesis, nung napag-aralan natin, mga minamahal na kapatid, kasama ko pa kayo nung mga nag-aral sa Genesis, nabanggit yung pangalang Jobab, no? At maraming scholar ang naniniwala na sa panahon ni Abraham, yun ay si Job, no? Basahin natin sa Genesis chapter 36 verse 33. Yan. At ito ang nakasulat. At namatay si Bela at naghari na kahalili niya si Jobab na anak ni Sera na taga Bosra. Yan. So makikita nyo, no, na yung word na Jobab, no, maraming naniniwala ang mga scholar na yan ay si Job. Dahil sumunod na verse, meron tayong makikitang taga Temaneo o Temanites. And isa sa mga kaibigan ni Job ay taga dyan sa Temaneo. Yan. So at nakikita natin mayroong kapangyarihan, meaning powerful si Jobab. Naghahari siya sa isang lalawigan. Hindi yung hari na sa panahon ng mga kings na pinag-aaralan natin, no? But ito yung masasabi nating wealth dahil alam natin na si Job ay napaka yaman, no? Paano ko nasabi? Later on makikita natin yan. So let's continue. Sabi sa verse 2. At may ipinanganak sa kanya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So malinaw rito na si Job ay may anak, no? Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. So it's really a huge family. At sabi sa verse 3, ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sangbahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan or around the east. Kaya nga yung Uz doon nakita yung yung traces ng lugar na yon, but syempre hindi nga unsure, no? So makikita natin dito kung gaano katanyag, kayaman si Job. Nakita nyo kung ano yung mga bilang ng hayop dito, 7,000 tupa. So madami. Naaalala ko tong mga figure na to nung si Abraham ay pinagpala ng Panginoon, no? So mga thousands of sheep, oxen, donkeys,
Yan. So meron siyang ano, malaking sangbahayan, di ba? So kaya dun sa Genesis chapter 36 verse 33 na si Jobab, no, ay naghari, meaning talagang siya ay very wealthy na tao. Okay? So verse 4 sabi rito, at ang kanyang mga anak ay nagsiayon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan, at sila'y sugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasalo nila. Ayan. So dito, makikita natin pinagdiriwang yung kaarawan, no? Kapistahan ng kanilang kaarawan, meaning birthday. Yan. So may kumakain, naginom. So dito makikita natin something na may problema sa mga anak ni Job, no? At hindi word na pinapakita yung salitang paglalasing diyan, pero yung nagsisiinom, nagsisikain, celebration, parang makikita natin na non-stop sila nagse-celebrate. Dahil very wealthy no? Parang sa panahon ngayon na mga mayayaman, na may mga talagang sobra-sobrang salapi sa pamumuhay, magarbong mga handaan, pag mga birthday, yeah. So, nangyayari yan, no? Kahit sa isang lugar, at ang nakakalungkot, pag mga nagse-celebrate ng birthday, nakakalimutan ng Panginoon. Wala na yung mababang loob na se-celebrate ng kaarawan. Meron pa nga diyan, nagbibidyoke pa, nagiinuman pa, no? It's really makamundo, no? Worldly pleasure sa pagdiriwang ng kaarawan. So dito mamaya may explain natin kung ano yung binabanggit ko na meron silang issue regarding sa pagdiriwang ng kanilang kaarawan nang sila ay nagsisikain at nagsisiinom. Maaring sabihin nyo, nagsisinom lang naman yan, kapatid na John, maaring umiinom lang ng tubig o ano. At later on, makikita natin kung ano yung binabanggit ko na parang meron silang ginagawang taliwas sa nais ng Panginoon. Sabi sa verse 5, at nangyari na makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila. Take note ha, pinagpagbanal sila. Sa anong pamamaraan? Sabi rito, at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. So, malinaw na malinaw yung mga anak ni Job may problema, no? Mga minamahal na kapatid, napaka-importante sa mga kapatiran natin ng mga magulang, no? Na palakihin ang anak na ayon sa nais at kalooban ng Panginoon, no? Para sa mga magulang na nandyan, na nakikinig, napaka-importante na gabayan ang mga anak. So dito, isa sa mga way ni Job ay pinagpagbanal niya, no? Hindi malinaw kung ano yung way na yon, kung paano yon, dahil sa Leviticus, pag ang priest ay kailangan maglinis, marami siyang gagawin, di ba? Maglilinis siya ng katawan, at isusot niya yung damit. So more on holiness yung part na yon, no? Dito ang ating makikita lamang na si Job ay nagsusunog, naghahandog. At yung way na yon, nakita na rin natin sa pamumuhay ni Abraham, di ba? Na muntika na niyang isakripisyo si Isaac noon eh. This is a custom, kaya malaki ang posibilidad na itong pinag-aaralan natin ay dated sa time nila Abraham, katulad ng binanggit ko nung una, no? But kung si Moses ang nagsulat nito, this is around 1400 BC, no, yung taon, no? At kung ito ay panahon ni Abraham, this is around 2000 BC. So makikita natin na si Job ay napakatuwid, no, na tao, is a blameless human being, na kung saan kahit yung mga anak niya no, ninanais niyang paging pagkabanal sa harapan ng ating Panginoon. Okay, so kung titignan natin yung ating syllables ng lesson, yung chapter 1 verse 1 to 5, nakilala natin si Job ng mas malinaw, ano? Okay, so tungo tayo sa susunod na mga verses, no? At ito ay pamilyar na pamilyar sa inyo.
ang verses 6 to 12, yan. So magkakaroon tayo ng ibang senaryo dito, no? Itong pinag-aaralan natin ay wala na sa Israel. Ngayon, lalayo pa tayo, no? Pupunta tayo sa kalangitan, sa luklukan ng ating Panginoon. Okay, let's continue. Sabi sa verse 6. Isang araw nga, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. Okay, tandaan nyo tong word na to, anak ng Diyos, no? Sa New King James Version, sons of God. At alam natin na yan ay mga anghel, no? So, the moment na sinabi mong sons of God, yan ay anghel. So, makikita natin, no? Just imagine na nakakapanood kayo ng mga courtroom ng mga palabas, no? Nasa korte, no? Nakakapanood kayo ng, actually, baka nakapasok na kayo sa loob ng korte. Parang ganito ang nangyari sa kalangitan ng mga time na ito, na ang mga anghel, siyempre, parang nagre-report, no? At makikita natin dito, si Satanas is not really invited, pero may pagkakataon siyang makarating doon, no? At makausap ang Panginoon. Because, sons of God, again, si Satanas, galing din naman siya sa, sa kalangitan. Nilikha siya ng Panginoon as a angel, sa good angel. Yun nga lang, free will, nag-decide siya na maging masama kasi mas gusto niyang higitan pa ang Diyos. So, again, napag-aralan natin sa Genesis yan si Lucifer, no? At mapag-aaralan din natin yan pagpunta natin ng Isaias. Mababanggit din siya din. So, ngayon, nandito na siya, na nababanggit din siya rito, no? Nandoon si Satanas sa time ng nagpe-present sila, no? Ay yung mga anghel. Let's continue, sabi sa verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagparuot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Wala kayong napansin, mga minamahal na kapatid. So bukod sa nag-uusap sila, nakita niyo yung way ng pag-uusap nila, no? Na saan ka galing, no? At ang sabi ni Satanas ay sa pagparoon, pagparito. Sabi sa New King James Version, from going to and fro. Anong napansin nyo rito, no? Kung iniisip ni Satanas na mas powerful siya sa Panginoon, maling-mali, no? He cannot be God, no? Hindi siya pwedeng magkaroon ng character o yung masasabi nating attributes niya na omnipresence. Ang Panginoon kahit saan nandun eh. Pero si Satanas, kailangan pa niya maglakbay. Nakikita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon. He cannot be in the same place si Satanas. But ang Panginoon, he can be in the same place at the same time. Ganun makapangyarihan ng Panginoon. Kahit sa mga sandaling ito, nandito siya, pupunta siya sa ibang mga kapatiran, sabay-sabay yun, nagagawa ng Panginoon. Pero si Satanas, hindi, no? Kaya, may isipin nyo, naglalakbay, he's a creature eh, di ba? Ginawa nga ng Panginoon sa kanya, ginawa siyang ahas eh. He's a creature, kaya wala siyang kapangyarihan na talagang lumitaw sabay-sabay, no? Kaya marami siyang kampon, yun lang ang meron si Satanas din, no? Marami siyang mga kasama na sumusunod din sa kanya. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon, walang-wala siya sa kalingkingan na kung saan ang Panginoon is omnipresence, no? Kung titignan niyo yung mga salita rito sa verse 7, nagpapanik-panaog pa siya, no? Kumbaga, naglalakbay siya, no? Yan si Satanas. Kaya kung kayo ay dumadanas ng hirap sa inyong buhay, di ba? Napaka-special nyo para puntahan kayo ni Satanas. Di ba? Nakita niyo yung logic, ba? Kaya si Job napaka-special niya, no? Para siya ay piliin ni Satanas, no? Or this is a courtroom, sabi ko nga parang gustong ipahiya ni Satanas dito ang Panginoon. But let's see kung ano yung mga susunod na mangyayari. Sabi sa verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. So, ang sarap sa pakiramdam, no, pag ito ay binanggit ng Panginoon sa lahat ng anghel
At sinabi niya, "Oh, itong anak kong si ganito." Ta's ang binabanggit niya mga pangalan natin, 'di ba? Naiisip niyo ba kung gaano ka-proud, 'di ba? Yung iba nga diyan mabanggit lang ang pangalan sa social media or kung sinong mga sikat na mga celebrity, artista aba'y tuwang-tuwa na, yung mapanood lang ang pangalan sa mga balita, 'di ba? Meron kasi akong isang kakilala, ano, nahagip lang siya nung camera nung ano, balita sa Channel 7. Tuwang-tuwa na siya 'no. What more pa rito mga minamahal na kapatid, kung ang ating Panginoon ay binabanggit tayo sa lahat ng anghel, lalong-lalo na kay Satanas 'no, na sinasabi niya, "Napansin mo ba 'tong si anak na blank?" Ayan, lagay niyo na lang yung pangalan natin dun 'no, na matuwid, 'di ba? Sabi, na matuwid na lalaki o matuwid na babae na natatakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. 'Di ba sarap sa pakiramdam? Let's continue, sabi sa verse 9, na magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos?" Okay, this is a challenge, no? Sabi sa verse 10, "Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinapagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain." Here's the thing mga minamahal na kapatid. Actually may point nga rito si Satanas, eh. Kasi ang mga Kristiyano ngayon 'no, nakakalungkot 'no, dahil nagpapasalamat sa Panginoon 'pag nakakaramdam ng comfort at kaginhawaan sa buhay. 'Pag nararamdaman niya na siya ay, maayos ang kalagayan, maayos ang pangangatawan 'no, minsan dun lang niya naalala ang ano, eh, 'no, ang Panginoon 'no, or vice versa. Minsan hindi na naalala ang Panginoon kasi nga, ah, very busy na sa kanyang buhay na maayos 'no. But, ah, take this, example, itong pinag-aaralan natin kay Job 'no. This is ah, parang normal sa Kristiyano na gusto na maginhawa para makapanambahan 'no. Sino ba namang ayaw ng magkaroon ng komportableng pamumuhay para tawagin ang Panginoon. At ito ay ginagamit ni Satanas na sinasabi niya na kaya ka lang naman ginagalang niyan, sinasamba niyan, kasi pinagkalooban mo siya ng mga biyaya 'no. Ayun ang, nakakatakot mga minamahal na kapatid 'no, na kung doon lang naka-focus ang pamumuhay natin at paglilingkod sa Panginoon, nakabase sa kaalwalan 'no, maalwal na pamumuhay, iyan ay, nakakalungkot isipin at gawin 'no. Dahil makikita natin kaya sa buhay ni Job, papakita ng Panginoon hindi yun ang focus 'no. Yung damdamin ni Job na kahit ano pa ang dinadanas niyang kahirapan, kikilalanin pa rin niya ang Diyos, 'di ba? So dito isa sa mga challenge ni Satanas. So makikita natin na si Satanas dito, sabi ko nga sa courtroom, inaakusahan niya ang ating, Panginoon 'no. He's accuser, 'di ba? Nasa Revelations 'yan, eh. Basahin natin yung Revelations chapter, 12 verse, 10. Sabi rito sa Apokalipsis, sa bandang baba na 'no, "At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, Ngayoy dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong." Si Satanas 'to, accuser sa English 'no, sa New King James Version. Sabi rito, sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. So kinulong dito si Satanas, pagdating sa Apokalipsis. So isang pangalan ng, diablo o ni Satanas ay accuser siya 'no, nag-aakusa siya. Dito makikita natin inaakusahan niya ang ating Panginoon regarding kay Job. Pero tandaan natin 'no, kung tayo man ay inaakusahan ni Satanas, tayo ay merong abogado, meron tayong tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo, 'di ba? Na siya yung advocate natin 'no, ating Panginoong Hesukristo. Siya yung magiging abogado natin lalong-lalo na sa judgment kapag tayo humarap sa Panginoon. Siya ang magsasabi at pe-present tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoon. Basahin natin yung unang Juan, kapitulo 1, bersikulo 4. First John chapter 1 verse 4. Ito ang nakasulat.
Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito. Sorry, 1 John chapter 2 verse 1. Sorry po. Sa unang 1 John chapter 2 verse 1. Yan. Sabi rito, "Mumunti kong mga anak, ang mga bagay nito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid." So yun yung ating abogado. Kung may accuser, no, nag-aakusa sa atin si Satanas, meron tayong defender, ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So let's continue ta. Nasa verse 11 na po ba tayo? Okay. Ito tayo sa verse 11. Sabi rito, "Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan." So parang inuutusan niya rito ang Panginoon, no? Pero sa susunod na verse, makikita nyo na God accepted challenge pero hindi siya magsusunod kay Satanas. Kasi ang utos ni Satanas, pagbuhatan daw ng ating Panginoon ng kamay si Job at galawin ang lahat ng tinatangkilik, no? Meaning lahat ng kanyang kayamanan, mga mahal sa buhay. Sabi sa verse 12, "At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito lahat niyang tinatangkilik ay nangasa iyong kapangyarihan." Yan. So hindi gagawin ng Panginoon na siya ang gagawa, no, kundi si Satanas. Inalaw ng Panginoon, no, na gawin ito ni Satanas. So wag niyo isipin na ito ay more on gambling, no, nagsusugal pa. Maraming mga nakakalungkot na mga tao iniisip ang Panginoon kumakagat at natutokso daw. No, hindi siya natukso rito, no. Nagkaroon lang siya ng agreement na ipakita kay Satanas na mali siya, no. At nung inutusan siya ni Satanas na gawin mo ito, no, hindi pumayag ang Panginoon. Binigay niya yung inalaw niya na si Satanas na siya na ang mag-decide. Sabi pa rito, "Siya lamang ang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon." So yun lamang ang hindi inalaw ng Panginoon, yung kitilin ang buhay ni Job. Siyempre, doon nga nila kailangan makita, no? Okay, let's continue. Sabi sa verse 13, okay? So dito papasok yung mga magiging problema ni Job, no? Dahil natapos yung kanilang agreement, no, ng ating Panginoon at ni Satanas. So yung mga susunod na verses is about mga losses na ni Job. Okay, let's continue sa verse 13 hanggang 19 tong ating babasahin. Sabi sa verse 13, "At nangyari isang araw na ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay." Okay, so again, ito na naman, no? Puro handaan. Actually, wala na yatang birthday dito, pero tuloy pa rin sila sa celebrate ng kung ano-ano pa mang makamundo, no? So yung merong kasiyan dito, no, ng kanilang kapatid na panganay. Sabi sa verse 14, "Na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipagraro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila." Okay, so ito yung mga alaga ni Job, no? Sabi sa verse 15, "At dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala." Meaning, sabeyo, ito yung mga masasabi nating tulisan, no? Mga nagnakaw ng ari-arian ni Job, mga hayop. Sabi sa verse 16, "Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo." So again, may second problem, no? At lahat ng kanyang mga alaga naman na tupa at iba pa ay nasunog, no? For some reason, nakita niya na mayroong apoy na galing sa langit. So may dalawang nagsaysay na ng istorya, no? Yung una, ninakaw yung mga hayop, then di pa tapos magsalita at nakaligtas lang tong isa sa kamay ng mga sabeyo.
Nagsasalita pa lang siya, nangyari naman dumating 'tong isang sugo 'no, na sinabi naman kay Job na yung kanyang mga tupa at iba pang mga alaga ay natupok ng apoy. Okay, so may dalawa ng problemang mabigat si Job pagdating sa kanyang mga businesses. Sabi sa verse 17, samantalang siya ay nagsasalita pa ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeyo ay nagtatlong pulutong at dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala. Oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. Even yung mga tao niya, no? Dahil, again, sabi ko nga sa inyo, mayaman siya, marami siyang tauhan, si Job, no? At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Okay, so ito na yung pangatlong nag-report sa kanya. So hindi pa natatapos magsalita sa verse 18, samantalang siya'y nagsasalita pa ay dumating naman ng iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. So kinukwento yung kasiyahan na nangyayari nung time na nagdiriwang yung mga anak niya ni Job, no? Sa verse 19, at narito dumating ang malakas na hangin, sabi ng mga scholar, ipo-ipo to no? Na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata, mga anak niyang 7 lalaki, no? At sila'y nangamatay at ako lamang ang nakatanang mag-isang upang magsaysay sa iyo. Okay, so dito makikita natin 4, no? Kung inyong i-a-analyze, no? 4 yung matinding dagok na dumating kay Job, no? In terms of pamilya at kabuhayan. So kung titignan natin, very symbolic 4 no? Alam nyo ba yung sa compass? North, East, South, West, di ba? Silangan, Hilaga, Kanluran, Timog, di ba? Parang lumalabas sa lahat ng aspeto at anggulo ng buhay ni Job, puro problema ang dumating, no? Malaki, mabibigat na problema ito, no? Mga minamahal na kapatid. Hindi to simpleng problema. Huwag niyong isipin na parang simple lang to. I-apply natin, tignan natin sa buhay natin, no? Kung kayo ay may mga negosyo, may pinagkakakitaan o trabaho, no? Sabay-sabay mawawala, pati anak, no? Mabigat ito. Isang mabigat na problema na dinala ni Satanas sa buhay ni Job. Okay? So ito yung mga first losses na makikita natin sa buhay ni Job. So makikita natin yung susunod na mga verses. Ito yung magiging response ni Job, no? Yan. So papakita ko lang naman sa screen para nasusundan natin yung ating mga napag-aaralan. Yan. So ito yung mga response sa verse 20 hanggang 22. Yan. Sige, ating tingnan. Sabi rito, na magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. Nakita niyo yung response ni Job dito? Maraming mga tao pag nangyari sa kanilang buhay ito, baka talaga namang nagwawala na at kinalimutan na ang Panginoon. Baka sinumpa pa ang Panginoon, no? Cursed, no? At marami nang sinabing masasakit na salita sa Diyos, no? Kaya makikita natin yung pananampalataya ni Job dito, napakalalim. Na lahat ng nangyaring sabay-sabay ito, marami, kaya nga yung iba hindi naniniwala at sinasabi fiction Ito yung part na fiction para sa kanila kasi parang talaga totoong nangyari lahat yan at may naiwan lang na talagang magbabalita sa kanya. Parang it's too good to be true. Parang ganun yung mga tinitignan ng ibang mga modern Christians o yung ibang mga tao, yung mga, lalo na yung mga atheist, mga hindi naniniwala sa Panginoon. Sasabihin nila yan, it's really a joke, no? Kaya makikita natin, ako naniniwala na hindi joke yung nangyari at capable. And since pinagkalooban ng Panginoon, na inalaw ng Panginoon si Satanas na gawin yon, wag lang niyang kikitilin, no? I mean, kahit na gawin ni Satanas yun, hindi mangyayari. Dahil napaka makapangyarihan ng ating Panginoon, no? Na itong nangyari ito is inalaw niya lang at hindi makukuha yung buhay ni Job. So, this one is really true, no? Hindi ito fiction. At sabi rito sa verse 21, so sumamba si Job, hindi niya kinalimutan at hindi niya sinumpa ang Panginoon, sabi rito. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina
at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So kung nakaka-attend kayo sa maraming funeral services, no? Ito ang isa sa mga tanyag na mga salita, no? Na madalas sinasabi pag may mga namatayan, di ba? Sabi rito, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Yan yung pinaka-common na binabanggit sa mga funeral services. So dito kinikilala niya na pinagkaloob naman ng Panginoon lahat yan eh. Yung negosyo, yung mga anak niya, yung kabuhayan niya. At tinitignan niya na ang Panginoon lang din ang mag-aalis, kayang mag-alis nito, no? Kaya makikita natin yung lalim ng pananampalataya niya. Hinapak niya yung kanyang damit, inahit niya, no? It's a sign ng talagang siya ay, bukod sa nagluluksa, siya ay talagang kumikiling sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At sa last verse, sabi rito, sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job, ni inarimang mangmang ang Diyos. So hindi siya nag-curse sa ating Panginoon. Okay? So, yun po yung chapter 1 at tutungo tayo sa chapter 2. So, sa chapter 2, makikita natin na meron pang another challenge, no? Since hindi nagalaw si Job, no? Hindi nadungisa ng kanyang pananampalataya, ang paniniwala niya sa Panginoon, ang pagmamahal niya sa Panginoon. No? So, titignan natin dito na ang kalaban ay hindi rin naman nahinto. Si Satanas ay meron pang susunod na challenge. Okay. So, begin. Basahin natin yung chapter 2 verse 1 at ito ang nakasulat. Nangyari uli na araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. So, we really don't know yung yung oras, yung timeline dahil malamang iba ang time sa kalangitan, iba rin ang time dito sa ating kinalalagiang mundo. So, may pagkakataon na sila ay humarap muli sa ating Panginoon, mga anghel at gayon din si Satanas. So, malaki ang tsansang talaga yung buhay ni Job dito. Matagal siyang naghihirap pagdating sa wealth, no? Walang-wala siya rito. Okay, sabi rito sa verse 2, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagparito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Ayan, so sabi ko nga sa inyo, wag tayo yung mabilib kay Satanas sa kakayahan niya, no? At kung pinili ka niyang dumadanas ka ng problema, isipin mo, ganun ka ka-special sa Panginoon, no? Na inalaw niya na si Satanas ay nasa pamumuhay natin. Yun ay kung tayo ay matuwid, no? Tandaan natin na may mga bagay na nangyayari sa buhay natin at kalamitan na nangyayari sa buhay natin ay kagagawan natin. Pero kung sa iyong puso, sa iyong kaisipan, sa iyong paniniwala, na tayo ay matuwid, tayo ay blameless, tayo ay ibang tao, hindi na katulad nung dati. At may nangyayaring problema sa atin, magalak tayo, no? Dahil pinansin tayo ni Satanas, no? At ang Panginoon ay talagang nakatuon, nakatingin sa ating pamumuhay. Yan. So batiin muna natin yung ating mga kapatid na kasama natin ngayon, si kapatid na Ray, si kapatid na James Aro, at si Sister Paz. Let's continue. Sabi rito sa verse 3, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos. Inulit ng Panginoon to, no? Pinagmamalaki niya kasi bagamat wala na siyang ari-arian, no? Makikita natin na si Job ay hindi na tumba sa pananampalataya. Sabi rito, at humihiwalay sa kasamaan. So nagpatuloy, no? Ibig sabihin dito na kahit siya ay walang-wala na, no, hindi niya naisipang magnakaw, kahit naranasan niya yung maalwal na buhay, hindi niya naisipan na mandaya ng ibang tao para magkaroon ng meron siya dati. No? So, maiisip natin yan sa mga verses na ito dahil Panginoon na mismo ang nagsabi, no, na siya ay di masama, no? Humiwalay siya sa kasamaan at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya ng walang kadahilanan. Yan. So, makikita natin dito na and still he holds fast to
to his integrity, although you incited me against him to destroy him without a cause. So, makikita natin, no? Just imagine ang Panginoon, proud na sabihin niya kay Satanas. At siguro, yan ay sampal talaga kay Satanas na hindi natinag si Job. Okay, let's continue verse 4. Sabi rito, at si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kong balat. Sabi rito, skin for skin. Oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Okay. Kumbaga, sabi ni Satanas, expected ko na yan, no? Ayaw niya pa rin i-accept yung defeat niya sa Panginoon, no? Sabi sa verse 5, ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan. Yan. So, ito yung isang challenge ni Satanas, no? Na given na yan, yung kabuhayan, yung mga bigay na biyaya niyan. Pero kung pag-uusapan natin ay katawan na, no? Skin to skin, ay talaga namang kakahiya ka na yan ng mukhaan. No? Okay, sabi sa verse 6, at ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Again, sige, sabi ng ating Panginoon, no? Deal, basta wag mo lang siyang papatayin. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Abay, napakasakit nito. May mga tumubong bukol, no? At itong mga bukol na to hindi lang basta bukol, napakadami. Okay, so balikan natin yung ating mga topic of verses and chapters. So sa 7 to 8 itong inumpisa kong basahin, yan ay yung mga health problems na darating kay Job. So dito tinubuan siya ng masamang bukol, no? Kung ano man yun, masama yun, masakit yan for sure. Sabi sa verse 8, at kumuha siya ng isang bibingga ng palayok upang ipangkayod ng langib at siya'y naupo sa mga abo. Talagang siguro yun yung part na tingin niya na gamot at talagang napakasakit nito. Sabi rito sa New King James Version sa verse 7, boils, no, yung tumubo sa kanya, no? At sa panahon natin, yun yung masasabi natin na pigsa, diba? At yung pigsa na yan, diba, sino ba nakaranas na ritong tubuan ng pigsa, mga minamahal na kapatid? Ako, tinubuan na, no? Several times, no? At siyempre, sa form of bacteria, no? Kahit na minsan, gaano kakalinis sa katawan mo, nangyayari na tutubuan ka rin ng pigsa, no? At may mga kapatiran na hindi tinubuan ng pigsa dito, mabuti yan at hindi nyo pa na-experience. Pero, karamihan siguro sa inyo na-experience nyo na yan at talagang napakasakit. Kung titignan nyo, mula paa hanggang pinakataluktok ng ulo ni Job, tinubuan niya itong boil na to, yung pigsa na ito, no? Kaya nga sa verse 8, talaga namang yung mga langib, no? Nagdanana rin kasi ito yan. At apakasakit niyan. So try to imagine na lang, mga minamahal na kapatid, yung tindi ng dinadanas ni Job ngayon pagdating sa health problems. Sabi sa verse 9, na magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya. Okay, buhay pa yung asawa niya, no? Sabi rito, na mamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Yan. So, known ng asawa niya, ni Job, na matuwid pa rin si Job. Malamang, nung nawala lahat ang kanyang negosyo o yung mga hayop, mga tupa na yan, no? Still, baka kung may matitira siyang pera, ibibili niya ng hayop sa iba para iaalay sa Panginoon. So, ginagawa pa rin niya yung mag-serve sa Panginoon. Kaya, naobserba ng asawa niya. Kaya kung titignan natin tong verse na to, masasabi natin na tapat pa rin si Job, no? Nakikita yan ng kanyang asawa. Pero may problema, no? Sabi ng asawa niya rito, itakwil mo ang Diyos at mamatay ka. Kumbaga siguro, di natin alam kung siya ba ay nakikisimpatya na sa pakiramdam ni Job. Pero ang malinaw rito, itong asawa niya ay hindi mabuti, no? Kasi pinapatakwil niya ang Diyos, no? Dahil siguro, wala namang nangyayaring mabuti sa iyo. It's very typical na ugali itong asawa ni Job, no? Mapalalaki, mapababae, na pag may nangyayari na sa buhay,
Wala, parang sumama pa yata yung buhay ko nung naging Kristiyano ako, puro problema pa yung dinadanas ko, 'no. Takwil mo na yung Panginoon, i-alisin mo na siya, bumalik ka na lang sa dati mas okey pa yun. Yan yung madalas na, nagiging excuse o yung getaway ng isang tao, ng isang Kristiyano para hindi na siya makaramdam ng mga pagdurusa, kahirapan, sinisisi na sa Panginoon, 'no. Kaya this, situation at pag-uugali nitong asawa ni Job ay still existing sa mga panahon na ito, 'no. Kaya sabi ko nga sa inyo at the beginning na pinag-aaralan natin, ang gusto ng tao maging komportable siya, eh. Pero ngayon nandito na tayo sa istorya ni Job na kung saan hindi na siya komportable dito, pero makikita mo yung katapatan ng kanyang puso, 'no, na sinasabi niya na ang Panginoon ang nagbigay at siya rin ay may kakayahang mag-alis. But yung response niya ngayon sa health problems, makikita natin sa mga susunod na verses. So, dito makikita natin, kinuha ni Satanas lahat. Ngayon pati health niya, inaargabyado na ni Satanas. I think pati itong asawa ni Job, no, ginagamit na rin ni Satanas, no. At hindi natin alam kung kukunin ba ni Satanas ang buhay ng asawa niya. I don't think na siguro, baka sabi ni Satanas, masama pa yata sa akin ito, itong asawang ito. Sabi sa verse 10, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos? At hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Isipin nyo at the midst ng kahirapan ng kanyang panlupang katawan, sinambit pa rin ni Job sa kanyang mga labi yung pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Sa kaginhawaan mo lang ba dapat iparangal ang Panginoon? Sa kagandahan lang ba ng pakiramdam mo dapat na magpuri tayo sa Panginoon? Di ba ang ganda nung sinabi ni rito? Ni Job dito? Mabuti ang kamay ng Diyos, di ba? Tatanggapin natin siya kahit anong sitwasyon. Okay? So hindi niya pinakinggan dito yung asawa ni Job na hindi na pangalanan. Okay. So after yung Job's wife, yan ay part ng verse 9 to 10. Kung titignan natin yung ating whiteboard. Okay, so yung susunod sa mga kaibigan na to, no? Ito na yung tatlong nabanggit ko kaninang mga magiging karakter dito sa pinag-aaralan natin. Siyempre may kaibigan si Job. Kaya nga tunay itong storyan to kasi yung mga salita rito, yung mga dialogo, yan, o dialogue sa English ay talagang totoo na nangyayari. Okay, tungo tayo sa verse 11. Sabi rito, nang mabalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job ang lahat na kasamaang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon, bawat isa na mula sa kanya sariling pook, si Eliphaz na Temanita. Ayan. So, makikita natin na Temanites. So, ito yung binabanggit nating part ng malapit sa Uz. Yan. At si Bildad na Suhita at si Sopar na Amatita. Yan. So, iba-ibang lahi, wala to sa Israel, itong kwento na to. So, aside from Esther, itong storya ni Job ay talagang malayo sa Israel. So, makikita natin na ang mga kaibigan niya sa English, ang mga pangalan, si Eliphaz, the Temanite, Bildad, the Shunite, and Zophar, the Naamathite. Yan. So, itong tatlong karakter na to, magda-dive in pa tayo ng mas malalim sa mga susunod pang mga chapters. Okay, so nung pumunta sila, sabi sa verse 12, at nang kanilang itinaw ang kanilang mga mata mula sa malayo at hindi siya makilala, kanilang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyakan at hinapak ng bawat isa sa kanila ang kaniyang balabay at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. So nung nakita ng mga kaibigan, itong si Eliphaz, si Bildad, si Zophar, si Job, nakita nila, abay talaga namang nagiiyakan sila dahil hindi nila nakilala, ang itsura ni Job,
Sabi sa verse 13, sa gayoy, nangakiumpok sila sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi, at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. So 1 week na nakahiga. So would you imagine, no? Di nila nakilala eh yung itsura ni Job, no? Sa pagkakasakit nito, no? At talaga namang nalungkot sila. Totally talagang sobrang nalungkot tong tatlong kaibigan ni Job. At dinamayan nila, no? 1 week na walang nag-uusap. Siguro tinutulungan lang nila pero hindi nila kinakausap dahil I would imagine umuungol si Job, talagang ang sakit. Isang pigsa lang mga minamahal na kapatid. Abay, ako nilalagnat na minsan eh. Pag mayroong isang pigsa na tumubo, mga pigsa sa gilid. Isang portion lang nun, mga minamahal na kapatid. Ibig ang sakit na. Umiinom na ako ng mga pababa ng temperatura dahil nilalagnat na. Sa gabi, nagchichill. Mahirap. At ito, halos buong katawan eh. No? Ang binigay rito ni Satanas, no? Na inalaw ng Panginoon. Kaya may 1 week sila na talaga namang tinutulungan nila si Job, no? Okay, so that's all for chapter 2. So tayo ay tutungo sa last chapter nitong ating topic, pero bago yan, tayo muna ay mag-break ng within kahit mga 3 minutes. Okay. So sabi rito ni Pastor Paul, ginalaw ni Satanas ang lahat na tinatangkilik ni Job. Physical, emotional, mental. Pero meron siyang hindi nagalaw na tinatangkilik ni Job. Yun yung faith ni Job. Spiritual. Okay. Yes, tama po yun, no? I mean, wala nang capability si Satanas pagdating doon. Ang way ni Satanas is pahinain yung meron tayong pananampalataya na galing sa Panginoon. Yun yung dinidisib niya tayo, no? Walang kapangyarihan si Satanas na kunin yung kahit sino, kahit hindi lang kay Job, no? Sa ating lahat. Wala siyang kapangyarihan na kunin yun. Bigla na lang, ayaw ko na sa Panginoon. No. Gagawa siya ng way para ikaw mag-decide na lumayo na sa Panginoon. Manghina ang pananampalataya. So, lahat yan ay capability ni Satanas, no? But yung kung paano hawakan, kung paano tanggalin, yan. Hindi yan kakayahan ni Satanas. At tandaan natin, makapangyarihan pa rin ng Panginoon na kahit gawin ni Satanas yan, hindi yan mangyayari dahil sinabi nga ng Panginoon, huwag mo lang galawin ang kanyang buhay, kanyang kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ng bawat isa ay galing yan sa ating Panginoon. Yan. Salamat kay Pastor Paul sa kanyang insight. So let's dive in na sa chapter 3. So after ng 1 week, ito ang nangyari. Pagkatapos nito, ibinuka ni Job ang kanyang bibig at sinumpa ang kanyang kaarawan. Okay, so makikita na natin yung rito yung mga curse ni Job. Pero again, hindi niya kini-curse o sinusumpa ang Panginoon, no? Makikita natin dito yung kanyang kaarawan. Yan. Kaya kung titignan natin sa ating last list ng mga topics ngayon,
hanggang verse 26 na ito, no? Ikukwento niya sa mga kaibigan niya yung hinagpis niya rito. Verse 2, at si Job ay sumagot at nagsabi, maparam nawa ang kaarawan ng kapanganakan sa akin, at ang gabi na nagsabi, may lalaking ipinaglihi. Tandaan natin, bilang mga magulang, no, napakasarap sa pakiramdam pag nalaman mo na, lalo na sa mga babae at lalaki na mag-asawa, no, na magkakaroon kayo ng anak, no, at yan ay isang blessing galing sa Panginoon, no. Pero dito kay Job, sinusumpa niya na sana hindi na lang nangyari yung kapanganakan niya, no, yung pagiging masayahin ng mga magulang niya na siya ay pinaglihi, no? Sabi sa verse 4, magdilim nawa ang kaarawang yaon, huwag nawang pansinin ng Diyos mula sa itaas, ni silangan man ng liwanag. Yan. Sabi sa verse 5, ang dilim at ang salimuot na kadiliman ang siyang mag-ari niyaon. Pag-ulapan nawa yaon, pangilabutin nawa yaon ng lahat na nagpapadilim sa araw. Okay, kung intindihin natin itong mga verses na ito, mga minamahal na kapatid, ito ay patungkol yung kanyang sinusumpa, yung kanyang kapanganakan, no? But hindi niya sinusumpa ang ating Panginoon dito. Yan ang malinaw, ha, na ating masundan sa mga istorya. Sabi sa verse 6, sumagabing yaon nawa ang pagsasalimuot ng kadiliman, huwag nawang kagalakan sa mga araw ng sangtaon, huwag nawang mapasok sa bilang ng mga buwan. Yan. Ito na yung mga literature, ito yung poem, ito yung mga tula nating binabasa ngayon, yung kalaliman ng mga wordings dito, no? Sabi sa verse 7, narito, mapag-isa ang gabing yaon, huwag nawang datnan yaon ng masayang tinig. Verse 8, sumpain nawa yaong nanganunumpa sa araw, ng nangamimihasang gumalaw sa buwaya. Mangagdilim nawa ang mga bituin ng pagtatakip silim niyaon, maghintay nawa ng liwanag, ngunit huwag magkaroon, ni huwag mamalas ang mga bukang liwayway ng umaga. Parang lahat ng kagandahan sa umaga, sa buhay, araw at gabi, iba'y talagang isinumpanan ni Job dito, no? Lahat ng mga naramdaman niyang yun, sana hindi na lang lahat nangyari. At pinapaliwanag ko na lang yung sa mas madali nating maintindihan ng mga salita. Dahil ito ay mga malalalim na mga poetic mga verses. Sabi sa verse 10, sapagkat hindi tinakpan ang mga pinto ng bahay bata ng aking ina, o kinubliman ang kabagabagan sa aking mga mata. Parang lumalabas dito kung mayroong abortion na nung sa panahon na yun, baka nasabi na rin ni Job na sana inabort na lang ako ng nanay ko, sana gumawa na lang siya ng paraan para hindi ako lumabas sa mundong ito. Yan. Okay. Sabi rito sa verse 11, bakit hindi pa ako namatay mula sa bahay bata? Bakit di pa napatid ang aking hininga nang ipinanganak ako ng aking ina? Yan. So yung, di ba may mga nangyayari na pagkalabas ng bata, minsan may nawawala ng hininga or wala ng tibok ang puso or nasa tiyan pa lang, wala ng tibok. So yun yung mga hinihiling, no, ni Job. So makikita niyo yung talagang pain, yung talagang hirap niya, na pati yun talagang pinagsisisihan niya na sana hindi na lang siya na ipanganak. Sabi sa verse 12, bakit tinanggap ako ng mga tuhod o bakit ng mga suso na aking sususuhin? Yan. So yung kanyang pagkabata yun, no, na siya ay tumatangkilik ng gatas ng kanyang ina. Sabi sa verse 13, sapagkat ngayon ay nahihiga sana ako at natatahimik, ako sana'y nakakatulog na napapahinga ako. Because of sa kamatayan, di ba? Dahil sa kamatayan, nandun ang kapahingahan. Parang ninais na lang niya na sana hindi na nangyari lahat ito at nandun lang siya, nagpapahinga na lang. No? Hindi niya nararamdaman itong sobrang pagdurusa at paghihirap na ito. Sabi sa verse 14, nakasama ng mga hari at ng mga kasangguni sa lupa na nagsisigawa ng mga dakong ilang saganang kanila. Verse 15, o ng mga pangulo na nagkaroon ng ginto na pamuno sa kanilang bahay ng pilak. O gaya sana ng nalagas na nakatago na hindi nabuhay. Gaya sana ng sanggol na kailanman ay hindi nakakita ng liwanag. Yan. So ito, medyo malinaw nating naiintindihan, no?
yung explanation natin kanina. So ito pa rin yun, no? Yung kanyang sinusumpa yung kanyang kapanganakan. Sabi sa verse 17, "Dooy nililikat ang masama sa pagbagabag at dooy nagpapahinga ang pagod." Verse 18, "Dooy ang mga bihag ay nangagpapahinga magkakasama, hindi nila naririnig ang tinig ng nagpapaatag." Verse 19, "Ang mababa at ang mataas ay nakakaroon at ang alipin ay laya sa kanyang Panginoon." Verse 20, "Bakit binibigyan ng liwanag ang nasa karalitaan at ng buhay ang kaluluwang nasa kahirapan?" Ayan, ito na yung kanyang malalim na paghihirap. Na naghihintay ng kamatayan, sabi sa verse 21, ngunit hindi dumarating at hinahangad ng higit kaysa mga kayamanang nakatago. So lahat man ng mga kayamanan, sabi, kung ano pa man meron yan, mas ninais niya ng mas hanapin na lang yung kamatayan o yung hindi na siya nasilayan sana or hindi niya na nakita ang buhay dahil itong mga paghihirap niya. Yeah. So pause muna tayo, sabi ni Pastor Chito, sa mga sandaling iyon ay naghahanap si Job ng karamay sa sinapit niya at wala ni isa. Kaya sinumpa niya ang kapanganakan niya sa hirap na dinadanas niya. Actually, may karamay po siya, Pastor Chito. Nandun po yung tatlong kaibigan niya, no? Tinutulungan siya marahil din, no? Sinamahan siya ng 1 linggo eh. Yung 1 linggo na walang balitaktakan, walang pag-uusap. Hindi naman peki yung mga kaibigan niya na hindi siya tulungan dahil nag-iyakan sila nung nakita nila ang itsura ni Job, no? Na hindi nila halos na nakilala eh. Pero nandoon na nakikiramay yung tatlong kaibigan pero wala mo ng dialogo, wala mo na silang pag-uusap after 1 week. Malinaw yan sa Bible, no? But nung siya ay may kakayahan na magsalita, meaning siguro medyo dumarating kasi sa buhay natin na minsan talagang may time na nakaratay tayo eh sa pagkakasakit eh, matagal eh. Then later, may time din naman na bibigyan tayo ng Panginoon ng konting kaalwalan, no? At ito ay nakapagsalita siya, si Job. At nung nagsalita si Job, ang binanggit niya rito, eh sinumpa niya na kasi nga talagang mararamdaman na naman niya susunod yung mga paghihirap na ulit na maaari, wala siyang nakikitang pagbuti, no, nung kanyang kalagayan. Yan, kaya ganun po ang nangyari, Pastor Chito, no? May dumadamay sa kanya nung time na yon kaso hindi pa niya yun maramdaman dahil nakatuon na talaga siya sa kahirapan. Mahirap ito. Sinasabi ko sa inyo, never ko pang na-experience na tubuan ng boil sa buong katawan. Pero yung isang pigsa, no? Try to imagine nga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas mauunawaan natin to kung ilalagay natin yung sarili natin sa buhay ni Job. Kaya napakasaya natin or masasabi nating we are fortunate na lang, hindi naman saya, no? We are fortunate na hindi natin nararanasan yan. Pero may time na darating sa buhay natin na may mga paghihirap talaga na maihahalin tulad natin sa dinadanas ni Job. Kaya ngayon iniintindi natin kung bakit niya sinusumpa ang kanyang kapanganakan kasi talaga namang ubod yung hirap niya, no? But again, just to remind you, yung tatlong kaibigan niya nandoon naman, no? Nakasuporta, and later on sa mga mapag-aaralan natin yung kanilang debate at pag-uusap at pag-a-analyze bakit nangyayari ito. Yan. So sabi ni Pastor Chito, kaya sinumpa niya ang kapanganakan niya sa hirap na dinadanas niya dahil sa nararamdaman niya, hindi dahil sa walang tumutulong sa kanya, no? May tumutulong sa kanya. Yung tatlong kaibigan niya for sure, no? Nandoon para mag-care. Eh, ikaw ba naman, tiyagain ka ng kaibigan 7 araw? Sinong kaibigan na magtsatsaga sa inyo, no? Yung asawa niyo pag nagkasakit, tsatsagay na asawa, bay higit pa sa kaibigan niyo, pagmamahal niyo. Ito, 7 araw mga minamahal na kapatid, na nandun yung tatlo, si Eliphaz, o yung mga si Bildad, yan, yung mga kaibigan niya, na walang pag-uusap, no? Maaaring siguro tinutulungan nilang punasan yung mga langib-langib, no? At makikita natin yung nagki-care ng 7 days, mag-stay ng 7 araw kay Job. So may mga kaibigan po siya doon. Yun nga lang, talagang yung sinumpa niya rito ay talagang higit na napakahirap sa kanyang katawan. Sabi rito, napakatatag ni Job, hindi niya tinangkang magpakamatay, hindi pa rin nawawala ang tiwala niya sa Diyos at ito ay idinaing niya sa Diyos. Yes, tama po yun, no? Hindi niya naisip magpakamatay o kilitin yung kanyang buhay, pero kung may request siya,
sa Diyos na manggaling yun. Parang ganun niya hinihiling sa Panginoon na tapusin na lang sana or hindi na lang nangyari ito na ipinanganak siya. Lahat-lahat, no? Para hindi niya nararamdaman yung physical and emotional na talagang paghihirap. Okay, let's continue. Sabi sa verse 22, na nagalak ng di kawasa at nangasaysayan pagka nasumpungan ang libingan. Verse 23, bakit binibigyan ng liwanag ang tao na kinalilingiran ng lakad at ang kinulong ng Diyos? Ito, so tignan nyo na rito, no? Mga questions na ito, itong verse 22, verse 23. So sa kanyang paghihirap, nandiyan na nagtatanong siya. Pero yung tanong niya, more on about life, relation ng buhay, no? At yung nangyayari sa kanya. So more on questions, pero hindi pa ito yung directly na nagko-question siya sa ating Panginoon. Verse 24, sabi rito, sapagkat nagbubuntong hininga ako bago ako kumain at ang aking mga angal ay bumubugsong parang tubig. Yan. So talagang yung hirap niya na ngayon, no? Nagbubuntong hininga ako bago ako kumain. Parang siguro yung pakiramdam na ang hirap, kakain na naman. Hay, na yun, mararamdaman niya, no? Naranasan niyo ba yung pag nagbubuntong hininga kayo, sabihin meron kayong something na gustong ma-relieve, di ba? Gusto yung maging maginhawa ang pakiramdam. So yan, maangal na nga rin siya, sabi rito sa 24. And verse 25, sapagkat ang bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin at ang aking pinangingilabutan ay dumarating sa akin. Yan. So makikita natin yung common fear ni Job dito. Kaya this is a real person itong pinag-uusapan natin. Kasi itong takot ni Job, takot din ng bawat isa sa atin eh. Pagkakasakit, kamatayan, that's a normal response. Pero syempre, hindi ko sinabing normal, dapat yun ang manatili, no? Kasi yung lesson nga, kaya nga nilagay ng Panginoon itong buhay ni Job sa Bible. Because at to the end, meron tayong maiintindihan at mauunawaan pagdating sa paghihirap, no? Okay, let's dive in sa last verse. Hindi ako tiwasay, ni ako man ay tahimik, ni ako man ay napapahinga, kundi kabaga-bagan ang dumarating. So, talagang hindi siya ease, no? Wala siyang nararamdaman na kaginhawahan. Mga minamahal na kapatid, hindi lang naman si Job ang nag-i-struggle ng mga sa karakter ng sa Bible, no? Minsan kasi ang sarap din sa pakiramdam pag nararamdaman natin na hindi lang tayo yung nakakaramdam ng kabigatan, at lalo ng napaka-inspiring pag narinig natin sa mga kapatiran o sa kakilala, yung nagpapalakas ng loob natin na malalampasan mo yan kasi na pagdaanan na rin natin yan, napagdaanan ko na yan. Yung mga tipong ganong words, no? Truly yun ay kaginhawahan sa isang Kristiyano. Lahat ng nararamdaman ni Job sa kanyang physical at emotional na problema, pagkakasakit niya, ito yung talagang maririnig natin na nagkaroon na siya ng question at ngayon sinumpa niya ang kanyang kapanganakan. Actually, naramdaman din ito ni Haring David, no? Itong mga pagdurusa na ito. Hindi man sa pagkakasakit, pero alam natin yung buhay ni Haring David na siya ay tumatakbo at iniingatan din niya ang kanyang buhay, no? Basahin natin yung awit sa Psalms chapter 31 verse 9. Sabi rito, maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan, oo, ang aking kaluluwa at aking katawan. So makikita natin mga minamahal na kapatid na hindi lang si Job ang nakakaranas ng kahirapan dito. Makikita natin dito si Haring David, no? Talagang he really cried out to the Lord, no? At si Elijah, si propetang Elijah, di ba? Halos gusto nga niya sabihin na kunin na lang ng Panginoon yung kanyang buhay. Basahin natin sa unang hari, chapter 19 verse 4. Sabi rito, ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay ng isang araw na sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na inebro at siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana. Sobrang paghihirap na ni Elijah rito, no? Wala na siyang makain. At siya ay naghihirap at tumatakbo pa siya kay Haring Ahaz. Kay Haring Ahaz at saka kay Jezebel, no? Sabi rito. At nagsabi, sukat na
Ngayon, O Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa aking mga magulang. So inisip kasi ni Elijah, yung paghihirap niya ay may mga kasamaan siguro siyang nararamdaman. So na tignan niyo lang maigi yung mga binabasa nating verses dito sa Psalms kanina at itong First Kings, 'di ba? Ito ay talagang same na merong ding paghihirap na nararamdaman sila katulad ng nararamdaman ni Job. Okay, that's too much din para dito sa Old Testament. Punta tayo sa New Testament kay Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 1 verse 8. Basahin natin. Sabi rito, hindi naman ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, na tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawala na ng pag-asa sa buhay. Dumating sa puntong ganito si Apostol Pablo. Dumating sa sukdulan. Kaya kung titignan natin, di ba? Siya rin ay naniniwala na walang ipagkakaloob ang Panginoon na hindi niya kakayanin. Pero dumating sa pinakasagad na kahirapan. Kaya ko sinama si Apostol Pablo rito. Dahil kung ano rin yung nararamdaman ni Job, nararamdaman ni Haring David noong time yun, naramdaman din ni Propetang Elijah, ito rin yung naramdaman ni Apostol Pablo, no? Halos nawalan na ng pag-asa sa buhay, no? Sabi niya, totoong nabigatan ng higit sa aming kaya. And of course, mga minamahal na kapatid, no? Naramdaman din niya ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Marcos, Kapitulo 15, versikulo 34. At ng oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diba? Nung time pa nga lang na nasa hardin ng Getsemani ang ating Panginoong Hesukristo at mga alagad niya. Ang panalangin niya sa ating Panginoon, sana ito ay lumagpas sa kanya, hindi mangyari. Pero kung ang kalooban mo, yan ang masunod. No? Mabilis nag-retaliate ang ating Panginoong Hesukristo because that's the faith, no? Mga minamahal na kapatid, napakadami pang istorya. No? Ilan lang yan na makikita natin, na masasabi natin na nararamdaman ng ibang mga karakter sa Bible. Especially na ating Panginoong Hesukristo. Kahit siya bugtong na anak ng ating Panginoon. Dahil yung lupang katawan niya, yung nakakaramdam ng matinding paghihirap. No? May nakikiisa sa paghihirap ni Job. Ibig sabihin niyan, kung tayo ay naghihirap, mga minamahal na kapatid, no? May nakikiisa sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Napaka-importante na maunawaan natin na ang mga pagdurusa ay lilipas. No? Marami tayong mapag-aaralan pa rito at very exciting kasi 3 chapter pa lang tong natatapos natin. So basahin muna natin yung mga comment ng ating mga kapatid dito sa live, sa Facebook live. Sabi ni Pastor Eugene, minsan po masarap din makaramdam ng kahirapan. Dahil doon mo minsan marirealize kung pumausap ng heart to heart sa Diyos. Yes, totoo po yun. At tandaan natin, no, naunawa naman ni Apostol Pablo later on na sabi niya na necessity ang paghihirap, no? Para tayo ay lalo pang mas lumapit sa Panginoon. At yan ang isa sa mga pag-asa natin para makarating sa kalangitan. Kaya kung nauunawaan natin, ganito lang yan mga minamahal na kapatid. Kung iisipin mo ang Panginoon ay masama, kung iisipin mo masama ang Diyos, katulad ng iniisip ng iba, no, mga hindi naniniwala, dapat wala na silang problema sa suffering, sa pagdurusa. Kasi alam nilang masama ang Diyos kaya nangyayari sa akin to kasi masama ang Panginoon, kaya bibigay lang niya sa akin. No? Magkakaroon lang ang problema ang isang Kristiyano pag pinaniniwalaan niya ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay may awa, may kagandahang loob, no? At pag nagkaroon tayo ng mga problema, suffering sa buhay, no? Doon lang na tayo magkakaroon ng problema na, nasaan ang Panginoon? Yan. So, nandun na yung mga question na, mabuti ba ang Panginoon? Nandyan pa ba siya na magliligtas sa akin kung tutunay nga siyang nagliligtas? So, those are questions na maglilinger pag sa isang Kristiyano, sa isang taong naniniwala na ang Diyos ay mabuti, na pag dumating sa kanya ay kapighatian, this will arises, no? Katulad na itong nararamdaman ni Job. Yeah. But
sabi nga, ang ginto hindi naman magiging makinang kung hindi siya susunugin, kung hindi siya dadaan sa matinding pressure, no? This is a test, no, nangyayari. Kung sa panahon na ito, nabubuhay tayo kay Job, pwede nating sabihin na hindi, test yan ng Panginoon sa iyo, Job. Mabuti ka, test. Pero isipin niyo, wala eh. Walang magsasabi kahit ng mga kaibigan niya sa mga susunod na chapter, matinding debate to, na walang nakakaalam na nangyayari ito sa langit, na mayroong nangyari sa kanya. Pero kung malalaman ni Job to, magkakaroon siya ng relief eh, di ba? Naisip niyo ba yon, mga minamahal na kapatid? Kung lahat ng nangyayari sa atin, ibibigay ng Panginoon yung reason, baka maginhawaan tayo eh, no? Pero hindi kasi yun ang point eh. Ang point, mga minamahal na kapatid, ay magtiwala tayo sa Panginoon. Ano pa man ang sitwasyon, yun ang gusto ng Panginoon. Di ba? Isang mapagpalang salita ang ating narinig mula sa ating Panginoon ngayon, na tayo ay manatili in different circumstances ng ating buhay. Sabi rito ni Pastor Paul, kung ang pananampalataya natin ay nananatili sa ating mga puso, tayo ay magiging matatag. Ano man ang mangyari sa ating buhay, sa ating mundo, ang buhay natin ay nasa kamay ng ating Diyos. Yes. Tandaan natin, totoo yun, no? Pag naunawaan natin, magiging maluwag sa buhay natin na may dumadanas tayo ng paghihirap kasi God is in control, no? You have to balance lang dahil may mga, sabi ko nga, may mga nangyayari sa buhay natin na kagagawan natin at may mga bagay na test sa atin ng Panginoon para talagang tayo ay masabing maging proud siya sa atin at masabing katulad tayo ni Job. Sabihin kay Satanas na, nakikita mo ba tong aking anak na ito na matuwid? Yeah. Sabi pa ni Pastor Paul dito, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither our fears for today, nor worries about tomorrow, not even the power of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Yes, yan ay nasa Romans chapter 8, 38 to 39. Sabi ni Sister Beth, kadalasan kasi sa tao na nakaalala lang sa Diyos kapag nakararanas na ng kapigatian o kahirapan sa buhay. Yes, totoo rin po yan, no? But sa story ni Job ngayon, lagi siya nakakaalala at mabuti siya, matuwid siya, no? Pero nangyari sa kanya to. Yun yung ating titignan, no? Yung iba, maiintindihan natin kaya nangyayari sa kanila kasi from the start ng buhay nila, hindi naman sila talaga naging mabuti, no? Hindi na niyakap ang ating Panginoon. Sabi ni Pastor Eugene, sabi nga po sa Matthew, then Jesus said to his disciples, if anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross and be following me. Nasa Matthew chapter 16:24. Sabi ni Sister Mary Rose, minsan pag nakakaranas tayo ng kahirapan, nagkakaroon tayo ng realization na kahit dumadanas tayo ng kahit anong paghihirap, ang Panginoon hindi tayo iiwan. Kasi binibigay yon sa atin ng Panginoon para mas ma-challenge yung faith natin sa Kanya. At para mas maging matatag pa tayo lalo ng ating pananampalataya. Yaps, tama po yun. It's a necessity sa faith ng isang Kristiyano na nangyayari. But uunawain natin, minsan may mga bagay na madali lang sabihin, no? But ilagay natin yung paa natin kay Job ngayon. Yun yung tatapusin natin ngayong lesson, ngayong hapon na ito, na after neto, just to realize it, imagine niyo, no? Minsan marami tayong magagandang sinasabi about salita ng Panginoon because ngayon nakakaramdam tayo ng kaginawaan, pero ito ba ay mananatili pa rin sa atin pag dumating na talaga yung test, the real test, mga minamahal na kapatid? Pagharap sa kamatayan, pagharap sa mga matinding pagkakasakit, di ba? Malaman mo na may cancer ka, di ba? Malaman mo na ito na lang itatagal mo sa buhay. No, come to think of that, no? Kaya natin ito pinag-aaralan kasi piniprepare natin yung sarili natin to the worst case, no? Tandaan natin, to the worst case. Sabi ni kapatid na Narvin, minsan din masarap din po makaranas tayo ng pagsubok sa buhay natin. Ay ibinigay sa ating Panginoon. Tinitignan ng Panginoon kung kaya ba natin lagpasan ito, pagsubok sa buhay natin ito. Challenging sa buhay natin sa sanlibutan. Yes, lagi nating isipin na
This is a part ng ating journey bilang mga Kristiyano. At ito ay magpapatatag sa atin. Lagi nating iisipin yon para ma-motivate natin yung ating sarili. Pero wala nang higit pang mamamotivate doon kung tayo ay mananatili sa salita ng Panginoon. Tayo ay papatuloy na manalangin. Hindi lang dahil nakakaranas tayo ng paghihirap o nakakaranas ng kaginawaan, no? Walang humpay, kaya nga sabi, manalangin ng walang humpay, walang patid. Because in any circumstances, no, yun ang pinaka-importanting communication natin sa Panginoon na siyang magpaparealize sa atin na anak, yung nararamdaman mo, pasamantala lang yan. No? Pag nalusutan mo yan nang hindi nasisira at nawawala yung pananampalataya at hindi mo ako pino-question, mauunawaan mo ang nais ko. Up to the end ng ating buhay, may mga tanong tayo ngayon na hindi pa maaaring masagot. No? But ang Panginoon may nakahandang sagot. Kasi dito sa buhay ni Job, marami siyang tanong. Later on, napag-aaralan, napakaganda nitong aklat na ito. Nakakatatlong chapters pa lang tayo at this is around 42 chapters. So, magpatuloy tayo mga minamahal na kapatid. No? Tayo ay magtiyaga na makinig ng salita ng ating Panginoon. Tayo ay sama-sama, no? Na magdalanginan. Pag nananalangin tayo mga minamahal na kapatid, isama natin ang bawat isa kasi hindi natin alam kung anong dinadanas at dinaramdam ng iba, no? Tandaan natin, tayo ay iisang kasapi ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pinakaulo. Tayo ay mga sangkap, tayo ay mga parts, no? Kaya napaka-importante ng bawat isa na manalangin, ipanalangin ng bawat isa, maging matatag, maging matibay, no? Magpalakasan ang bawat isa. Okay, so kung wala na pong mga karagdagan, sabi ni Pastor Chito, sabi nga po, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok sa higit na ating makakaya. Tama po yan. Pero sabi ni Apostol Pablo, dumating din yung talagang pagsubok na hindi niya makayanan. No? Ay ibig sabihin nito, pag dumating talaga dun sa punto na yon, i-assess natin mga minamahal na kapatid kung itong mga sinasabi ba natin ay kaya nating i-apply pag nandun na tayo. I hope makaya natin. Kasi yun yung may papakita natin sa Panginoon na ito yung pananampalataya ko. Ito po Panginoon, sana maging katanggap-tanggap sa iyo. Natapos ko ang aking takbuhin, natapos ko lahat. Naingatan ko ang aking pananampalataya. Diba? Sinabi ni Apostol Pablo. Okay, so yun lamang po ngayong hapon na ito. Salamat po sa mga naidagdag nyo at salamat po sa pakikinig. Inihiling ko po na ang bawat isa ay yumukot manalangin para sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, Amang banal na mapagpala, salamat Panginoon sa isang napakagandang hapon na ito na kami ay nakapag-aral ng 3 kapitulo sa libro ni Job. Na nakita namin Panginoon ang iyong kabutihan, nakita namin Ama na ikaw ay tumitingin sa mga anak mo na tumutupad ng iyong kautusan at nananampalataya ng lubos. Maraming salamat Ama dahil ikaw ang siyang buhay namin. Hindi namin makakaya ang lahat ng ito kung wala ka. Kaya sagipin mo kami Panginoon sa mga panahong kami nakakaramdam ng hindi maganda. Kami ay iyong tulungan Panginoon sa mga aming pagkakasakit. At nauunawaan namin Panginoon ang lahat ito ay kinakailangan para kami ay lalong mapalapit sa iyo. Kami ay tumawag sa iyo sa panahon na kami may maayos na kalusugan, maayos na pag-iisip, maayos na araw, maayos na umaga at maayos na gabi. Patuloy kaming mananalangin sa iyo. Patuloy kaming sasampalataya, sasambahin ka habang kami may pagkakataon sa mundong ito na hindi namin nalalaman. Ikaw lang, Panginoon, na nakakaalam ng buhay namin. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang magdidikta ng oras ng aming buhay. Tangi lang naming dalangin, Ama, ay kami ay iyong bigyan ng tsansang maipakita ang pananampalatayang ito. Magpayag ng iyong mga dakilang salita na kami magpalakasan, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Ama. Alam namin ang pagmamahal mo sa amin ay higit sa nararamdaman namin pag-ibig. Kaya nagpapasalamat kami. Gayon din sa
buhay ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas, ay kami nagpapasalamat, Panginoon, na inalay niya ang kanyang buhay para sa amin. Na kami, Panginoon, ay may pagkakataong lumapit sa iyo, manalangin sa iyo. Samahan mo ulit kami, Panginoon, sa susunod na linggo. Kami ay mag-aaral ng iyong mga dakilang salita. At ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Okay, salamat mga minamahal na kapatid. Sabi rito ni kapatid na Ray bago tayo magwakas, no? Siguro kailangan din natin makaranas ng pagsubok minsan sa buhay natin. Pag walang pagsubok, nakakalimot tayo sa Diyos. Dahil din po sa pagsubok dyan, tayo magiging matibay sa relasyon natin sa Diyos. Tama po yan. Lahat ng inyong mga binanggit, mga pagsubok na yan, na necessity yan. Ang tanging hiling ko lamang na pag dumating yung mga pagsubok na yan, nandito pa rin tayo magkakasama. Dahil marami rin akong nakita mga kapatid na hindi pa umabot sa pagsubok nung kay Job, bumigay na. Hindi man lang naramdaman doon sa mga istorya ng mga pagsubok, iba-ibang klase, no? May sarili lang siyang pagsubok na masasabi kong mas magaan kaysa dinanas ni Job, abay walang-wala na. Kaya wag din tayong magpakasiguro, manatili tayong humble, manatili tayong magpakababa, no? Hindi Lord, sapat yung nalalaman namin yung salita mo. Ang pinaka-importante, pag dumating itong pagsubok na ito, gagamitin ko ang iyong salita. Tandaan natin mga minamahal na kapatid, ang salita ng Panginoon ay isang napakalaking drawer, napakalaking cabinet na may iba't ibang drawer na kung saan yung bawat salita niya ay angkop sa pangangailangan natin. Yan. Darating pa tayo dyan sa mga mapag-aaralan natin kasi it's really exciting itong book ng Job, no? At samahan niyo ulit ako, no? At tayo ay pangungunahan ng Panginoon next Sunday sa ating pag-aaral. So ingat po ang bawat isa. Thank you po sa inyong pagsama at gayon din sa inyong mga panalangin, at tayo po ay magkita-kita muli sa ganap ng 2:00 next Sunday dito po sa ating programang The Teaching. Thank you and God bless po.